umawit sa ating Lord. Amen. Salamat, Panginoon, dahil kilala mo kaming lahat. Ikaw ang pumili, ikaw ang tumawag sa amin ngayong gabi. At Lord, siyasatin mo ang aming mga puso, O God. Let this heart be purified, O God, in the presence of the Holy Spirit. Salamat, Lord. Tayo pong umawit sa presensya ng Panginoon. Amen. Puso ko'y iyong sinisiyasa, ang buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen. Minsan pa, hallelujah, siyasatin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Puso ko'y iyong sinisiyasa, ang buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam
sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan paawitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, Diyos, babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad.
Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang Diyos. At inaanyayaan ko po lahat ng mga naka 90 days challenge mula student number 16 onwards po. Samahan niyo po ako dito sa harapan. Tayo ay mag-intercede. Let's pray in tongues. Get ready for your heart to intercede. Hallelujah, sa mga panalangin na itudulog natin ngayong gabi. We are on our powerful week of fire. Kung saan pinupuro ng Diyos ang mga tunay na puso na naglilingkod sa Panginoon. At kung nakikita mo na ang puso mo, ang kalooban mo ay may kailangan pang linisin ng Diyos, ihingi mo ngayon ng kapuruhan o kalinisan ng ating mga puso. Sandelabra monte, rerebosha kababayande, rerebosha kababahande, sererebosha kababayande, rebusande remente, labra masa kababaha, sakabababaya, rerebosha kababahande, rebemente. Let this be a night of praise and worship to the living God, not to anyone else. Ramasikala, let your spirit worshiping God. Ibe-break natin yung mga normal worship service natin. At kung ikaw na nandyan sa iyong upuan, sa iyong lugar, I pray that the power of the Holy Spirit be upon you as well. I declare that you shall experience the powerful move of the Lord, the extraordinary power of God. For the word of the Lord says, not by might or by power, but by the Spirit of the Lord, says the Lord of hosts. Receive the anointing of the living God. I declare a fire, hallelujah, tonight. Yung fire na magde-demolish for every stronghold. Fire that can demolish every works of the devil in your life in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Tayo po'y magpatuloy sa ating pagpupuri sa Diyos. Habang tayo po'y umaawit sa Kanya, gawin po natin itong sariling panalangin. Ngayon po ay araw ng pagpupuri sa Panginoon. At ang Diyos ay hindi malilimitahan. Hallelujah. Basta ibigay mo ang iyong puso, ibigay mo ang iyong buong buhay. Sa iyong pag-awit, gawin mo itong panalangin. Gawin mo itong isang tunay na awitin na dedicated lang sa ating Panginoon. Tayo po'y magsimula umawit. After po nating umawit, tayo po'y mag-intercede in 10 minutes. Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo.
pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita at sa aking buhay ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong naan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa walang hanggan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan
Jesus sa'yo. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, O Diyos. Tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Sige po, tayo ay mag-intercede. We are praying for spiritual growth ng lahat po ng mga brethren. In 2 Peter 3:18, the word of the Lord says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and to the day of eternity." Sige po, lahat po tayo manalangin. Hallelujah. Ang katatagan ng bawat mananampalataya, napiliin ng bawat isa na sila'y lumago, na sila'y lalong magkaroon ng karunungan, dahil ang karunungan ng patungkol sa Diyos ay nagbibigay ng pagkatakot sa Kanya. At ito ay simula, hallelujah, ang wisdom, hallelujah, comes from the fear of the Lord. Ora handerebo shanderebo sarereyante. Ramasa kababa shanderehande laba mounterebo shakababahande. Sa lahat ng mga naguguluhan, sa lahat ng mga nalilito, we are praying for the growth ng kanilang spiritual, hallelujah, in the mighty name of Jesus. O Ramasherebo Sanderebo Shakalaba Manterehande, Remasakerebo Shakalehande, that every believer will turn into their maturity in the name of Jesus Christ, especially in the days of trial, in the days of challenges. Sakabarehande Rebo Shanderemanse. Ora bashakala bamantere bosande bemente de shekalala bayara balaba manta laba sekalala hareba reba baba shakala bayante remonte bosande basakare ha sandere mantere boshek, that they shall discover yung mabubuti at magagandang bagay. They shall continue to perceive the goodness of God in their lives, in the mighty name of Jesus Christ. Reba shanderebo sandereba shakalaba manse, reba shanderebo sanderebe hadelaba manse kusaderebo, reba shandereba sakarehande, and they shall continue to discover yung mga exciting na gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. They shall discover new things. They shall discover, hallelujah, perfect things for them. Excellent things in the mighty name of Jesus Christ. Everyone will grow in the grace, hallelujah. Not in the pattern of this world, but in the word of God.
Thank you, Lord. Hallelujah. We are also praying for the strength ng lahat ng mga believers. Panalangin po natin ang kalakasan ng bawat isa na walang mag-give up sa bawat isa sa atin. Kundi tayo ay patuloy na mag-hope in the Lord. Sabi po ng Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength, and they will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Tayo po'y manalangin. O ramahande rebosande rereboshakarabashande labamonse reboshakarahante. Lord, we are praying for the strength ng lahat po ng mga nagtitiwala at nananampalataya sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Remanse rerebosakababahande bosakababahande. Rebashakanabamanse rerebosakababahande. Deklarahan niyo po yung inyong mga katabi sa kanan at kaliwa ng kalakasan na nagmumula po sa Panginoon. Likamanterebo shande pamanteriba shakalabaya. Sirerebo shande rerementerebo shakababahande rebo shakadebesande. Ora basakalaba monterehande rebementereba shanda. Ramasikalaba monterebo shakababahande. Reba sherebo sande rementereba shakarerabai. Rekalaba monterebo shande rebo sakarerahande. For the joy of the Lord is our strength. We will run but we will not grow weary. Marami man tayong ginagawa, hindi ho tayo mapapagod. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Rimanserebo shakababahade, araw o gabi, tayo man ay may mga gawain. Ang kalakasan ng Panginoon ang mananatili sa atin. Sharerebo sande rereba shakalaba manterebo shante. Ora basaka babahande rereba. Remanserebo shande laba manserebo shakababaha. Serebo shakalaba manserebo shande rerebo sikereba. Sandere menserebo shakababahande rebo shakabayareba. Labaramo serebo shakareyande rerebo sande. Hallelujah, Rabashandereyante. No one will grow weary. Hallelujah, sa buhay paglilingkod. Shanderebo sandereba shakababaya. Salamat po, Panginoon. And let's continue to pray. We are praying for a pure heart. Yung tunay ang paglilingkod sa Diyos. Yung tunay ang pag-ibig sa Panginoon, hindi lang pakitang tao o hindi lamang sa panlabas. Dahil ang Diyos ay hindi nakatingin sa panlabas nating ginagawa, kundi doon sa kalooban natin. If our spirit is responding to the call of the Lord, are we really serving the Lord because He is God and we have a pure heart? That pure heart na regalo ng Diyos. Dahil wala namang pwedeng makagawa ng sariling kalinisan ng ating mga puso. Tunay na paglilingkod ang sabi ng salita ng Diyos in Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Tayo po'y manalangin, ipanalangin po natin, una ating buhay na maging totoo at tapat po tayo. May nakakakita o wala sa ating paglilingkod sa Panginoon. Orahanderebo shandereba sakarebo shakalabam ansede. Shanderementerebo shandereba sakarahande. Ribo shakababayanderebo sandereba shakalabama. At kung may ginagawa ang kaaway para ikaw ay magkaroon ng guilt sa iyong puso sa mga oras na ito, pinalalayas namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sapagkat ang daladala ng Diyos ay hindi condemnation. Ang daladala niya ay kapatawaran. Ang daladala niya ay katotohanan. Ang nais lang ng Panginoon ay maging totoo din tayo sa Kanyang harapan. That whenever we commit, we are committing because we love Him.
Lord, I pray for a pure heart, hindi lamang sa simbahan o sa panambahan, lalo tigit sa aming mga tahanan, sa aming mga opisina. Kung nasan man kami, Panginoon, the same person, hallelujah, ang makikita mo sa amin. Ano man ang aming ginagawa, same person na yung binanal ang makikita mo sa bawat isa sa amin. We cannot make our own righteousness, O God. The righteousness is a gift of Christ, a gift of our Lord Jesus Christ. And blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Paano po namin makikita ang Diyos? Ito'y sa sarili naming mga buhay. We are the reflection of who God is. Let the love of Christ always overflow in the hearts of everyone. Rima shikere bosandere bashakala bamanze. Rabasandere mentere boshandere basakare ha. Ramanze rabashande laba montere boshandere ya. Rebosandere basikare boshandere yante. Rabasala laba montere boshaka babahande. Rebosharere handere basakare hande. I pray to the Holy Spirit, hallelujah. Nasamahan tayo lahat sa ating mga ginagawa. Si kareremon, sererebasyante na ma-enjoy natin sa tuwing tayo ay nagdilingkod sa Kanya. Sapagkat ang ginagawa natin hindi sa sarili nating lakas o sa sarili nating kagustuhan, kundi sa kalooban ng ating Ama sa langit. Oh, hallelujah. Rahandererebosante. Shakababayan dererebosande labamon sererebosante. Sererebosande labaman sererebosakaderehande. Rabasekeremon sererebosakababahande. Shareremen sererebosante bemen sererebosakababa. Rabasekerehande rebosande remen sererebosakababayan dererebai. Rabasikere bushandere mentela bremantere bushakere ba ribashaka babahandere besakere hande. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Serere bushakere ramontere bushandere. The Lord wants our hearts. Ang sabi po ng kanyang salita in Isaiah 29 verse 13. Those people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Tonight I pray that may our hearts draw near unto God, that may our spirit, hallelujah, always enjoy His presence wherever we are and whatever we do. And again, ano man ang gagawin natin ay magbigay kaluwalhatian at kaluguran sa Kanyang pangalan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sige po, huling awit natin sa Lord. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inasam na ika'y maranasan, O Diyos,
Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Hallelujah. Tunay nakahanga-hanga, Lord, ng presensya mo. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. O Diyos, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko, ang siyang gabay, aking lakas at kalungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko, ang siyang gabay, aking lakas at kalungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. At maraming salamat po sa inyong intercession. Makakaupo na po tayo lahat. Let me just give you a 15 minutes exhortation.
Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya kung ano man po yung gagawin natin, we make sure na we are doing it all for the Lord. Amen? Ang sabi po ng Ephesians 5:25 to 32, for husbands, sa mga may asawa, sino po dito yung mga asawang lalaki? Say hallelujah. Ayan. Sabi po ng salita ng Diyos sa mga asawang lalaki, this means, love your wives just as Christ loved the church. He gave up His life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. He did this to present herself to Himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Sabihin natin, I love my dearest church. Sino daw po yung church? Yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, you are the church. So in the same way, ito naman ang sinasabi ng Diyos. In the same way, husband. Sino dito again yung mga husband? You ought to love your wife. Ayan. Kailangan pala yung mga lalaki mapagmahal po sa asawang babae. Amen? Tama po ba yung mga lalaki mapagmahal? Wife, kung paano mo daw po iniibig ang iyong katawan, eh gayon mo ding iibigin ang iyong asawa. For a man, ito alam niyo po kung ano yung blessing ng lalaki na nagmamahal sa asawang babae. For a man who loves his wife actually shows love for himself. 'Di ba marami po tayong mga mga sinasabi noon na ang tawag sa ganon, yung mga kasabihan na yung para sa iyo ibinibigay mo sa iba dahil nagmamahal ka. Hindi mo pala doon makikita. Ang tunay palang pag-ibig makikita mo kung paano mo minamahal yung iba ay yun din yung pag-ibig mo sa sarili mo. Amen. So no one hates his own body but feeds and cares for it just as Christ cares for the body. And we are members of His body. As the scriptures say, a man leave his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and church are one. So ngayon po, ang title po natin is, I love my dearest church. Sabihin mo, I love you. Because you are the church. Amen. So bakit daw po ba kailangan nating mahalin ang church? Tanungin mo yung katabi mo, bakit kailangan kitang ibigin? Number one, why we love the church? Kasi nga, maraming pumupunta sa church, hindi nila nauunawaan bakit sila nasa church. Yung iba nga kasi nahatak lang, yung iba na isama lang. Pero kaya ho tayo nagkakaroon ng ganitong pag-aaral ay para magkaroon tayo ng pagkaunawa. Kaya lang yung iba, pagdating na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ayaw na. Sabi mo sa katabi mo, dapat lalo tayong mag-aral. Lalo na po at tayo ay mga naglilingkod sa Panginoon. So sabi ng, why I love my church? Number one, I love my church because Christ loves the church. Alam niyo po, napaka-powerful nitong ito. You love the church because Christ loves the church. Amen? Naintindihan po ba natin yun? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa simbahan, hindi ho sa templo, hindi doon sa gawang luklukan, kundi sa atin. Because Christ loves the church. Why? Because the church is the bride of Christ. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are the bride. You are the soon coming bride ng ating Panginoon. Amen. Kaya ho, mahalaga talaga sa loob ng church yung nagmamahalan. Pero yung pag-ibig na hindi lang, 'di ba, hindi lamang dahil napipilitan, kundi yun ka talaga eh. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na talaga yun.
Ikaw talaga'y mapagmahal. Yan ang pagkakagawa sa'yo ng Panginoon. When we love someone, we tend to love the things that they love. Tama po ba? Di ba kapag ka nagmamahal tayo, minamahal mo na din yung mga iniibig nila. So when we love Jesus, as Jesus loves the church, that's why we love the church. Wag po nating isipin na isang obligasyon ang mga ginagawa po natin sa loob ng church. Di ba, minsan kaya ho tayo napapagod. Kasi kakatugtog mo lang nung last week, tutugtog ka na naman. Kasi yun yung minamahal mo, yun yung ginagawa ng Panginoong Jesus Ganon siya, kung nandito lang siguro ang Panginoon, kung mararanasan natin na kasama ang Panginoong Jesus, halos hindi ko siya natutulog para lang sa pag-ibig sa buong mundo. Amen? So, kaya tayo naglilingkod, kaya tayo gumagawa ng mga bagay na magbibigay kalwalhatian sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. And one of the reasons why we love the church is because Christ demonstrated the love that He loved the church. It is Jesus Christ na unang nag-demonstrate ng kanyang pag-ibig sa church. So, kapag naiintindihan natin ang ginagawa ng Panginoong Jesus, ma-enjoy mong ginagawa mo sa church Amen. Tama po ba? Pag nauwaan po natin, ano ba yung minamahal ng Panginoon, ma-enjoy mo po yon. We love the saved one, hindi yung building. Ang mahal natin ay yung mga niligtas niya. At mahal mo din kahit yung hindi pa naliligtas. Kaya nga gusto mong mag-share Sino nag-evangelize kagabi at mag-evangelize pa sa Friday? Ang John 13, verse 34 to 35, ang sabi po niya, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Amen. Amen po ba? Sabihin natin, I love God, I love my neighbor, as I love myself. So napakahalaga po ng pag-ibig sa ating mga ginagawa. Kasi ang bagay na ginagawa mo na walang pag-ibig sa Diyos ay performance lang. Sabi mo, we are not in performance level. Kasi ang performance, meron niyang may competition dyan. Kapag ka-performance ang usapan, may competition dyan, nagpapagalingan yan. Pero kapag katotohanan ng usapan, kahit walang makakita ng ginagawa mo, kasi totoo naman Hindi mo na kailangang i-display na kailangan maraming makaalam o ipagsisigawan. Tama po ba? Hindi mo kailangang ipagsigawan yon. Yung buhay mo mismo ang magsasalita kung ano yung pag-ibig na dala-dala mo. Amen? Yung hindi ka napapagod sa gawain, tingnan mo yung katabi mo, hindi napapagod yan. Bakit? Mahal niya yung gawain. Bakit mahal niya ang gawain? Mahal niya ang Panginoon at i-dedicate na niya yung buhay niya. Alam niyo po, pag sinabi natin we dedicate our lives, we dedicate our talent, we dedicate our service to the Lord, hindi ho dapat tayo kakitaan na tayo napapagod. Kasi nga, ano mo yan you offer your life. Hindi ka naman pinilit ng Diyos dyan. Amen. May pinilit ba sa atin? Wala ho. Hindi ka pinilit. Yes, pinili ka. Pero kung hanggang ngayon napipilitan ka pa, sabihin mo, hawakan mo lang yung puso mo. Sabi mo, hindi na ako napipilitan. Amen. At hindi kailanman. Amen. So yung ginagawa po natin, alam nyo ba na ginagawa po natin paglilingkod, is a rehearsal pa lang dito ng mangyayari sa langit. Doon sa langit ay sabi mo sa katabi mo, pagbutihan mong mahalin ako. Kasi sa langit, puro pag-ibig. Na-imagine ko, isang araw nga, kaya nga sabi ng word, hindi makakapasok yung mga immoral kasi walang immorality sa langit. Kaya hindi makakapasok yung mga may galit sa kanyang kapatiran kasi nga wala na hong galit sa langit.
Amen. Puro pag-ibig. Kaya ho yan ang makikita natin kung bakit hindi makakapasok sa langit yung mga sinasabi ng Panginoon na mga magnanakaw, mga makasalanan. Kasi nga wala hong kasalanan sa langit. Amen. Ano lang ang meron doon? Pag-ibig. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pagbutihin mo. Mag-practice na tayo. Dito pa lang praktisado ka na. Amen. Yun po ang tunay. Yun, hindi rin performance yun. Kasi ang performance, pinapractice mo. Yun, natural sa'yo. Ganon ka talaga. Amen? Ang eternal na mamahalin mo. At kapag nasa langit na po tayo, magkakasama na tayo, no choice na yung katabi mo, panghabang buhay na yun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, panghabang buhay mo na akong mamahalin. Pag tayo magkasama sa langit, no choice ka. Amen? Amen. Kaya dito pa lang mag-practice ka na dahil magkikita tayo doon. So Jesus' love is far-reaching. It reaches to people that we may not be comfortable loving, but Jesus Christ's love is so deep. Ito ang maganda eh. Pagka tinignan natin yung pag-ibig ng Diyos, His love is unconditional. His love is so deep. His love is sacrificial. Kaya nga, di ba, we may not be comfortable loving those who are unlovable, but that is what Christ did to all of us. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal talaga kita sa Panginoon. At bakit naging araw-araw, di ba? Araw-araw is a heart's day for us because Jesus Christ demonstrated His true love by, number 1, He gave up Himself for the church. Yan po yung tinatawag na Christ's sacrificial love. Ephesians 5:25. So Jesus loved us so much that His own life was nothing in comparison to our soul. Ano pa? Letter B. He takes care of the church. Iniingatan ho tayo. Inaalagaan tayo ng Panginoon. Nangako siya na ino-nourish niya tayo at gagawin niya yung ating spiritual na fruitful. Amen? Di ba pinangakuan ka ng Diyos na meron kang magiging aid, meron kang magiging assistant? Sino yon? Ang Holy Spirit. Ano pa? Jesus Christ also, He hurts when the church hurts. Alam niyo po ba yun na nasasaktan din ng Panginoon kapag nasasaktan ho tayo? Kaya ayaw ng Diyos na nagsasakitan tayo. Christ hurts when His people are getting hurt. Kaya pag po may mga pinagdadaanan, alam niyo po, maunang nagiging concern sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Si Saul po ay isa sa persecutor ng church in Acts 9:3-5. And sabi ni Lord, Saul, Saul, why do you persecute me? Sabi ni Saul, who are you, Lord? Sabi ni Jesus, I am Jesus whom you are persecuting. Imagine, pinapersecute ni Saul yung church. At sabi niya, hindi yung mga tao, hindi yung mga mananampalataya ang pinipersecute mo, kundi ako. Ibig sabihin, personal po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So when you are broken-hearted, when you are stressed, struggling in life, you are offended or mistreated, Christ hurts with you. Amen? Pero ang good news, dinala na niya lahat ng hurts na yon sa cross ng Calvary. Kaya nga sinabi niya sa iyo, He will never leave you nor forsake you. So no other club, group, or organization here on earth offers that kind of relationship. Tama po ba? Yung kahit siya na yung nasasaktan para sa iyo, walang ganon. Sabi nila, yung mga martir lang daw, kaya naging bayani. Pero hindi, bayani pa rin yun. Ang tunay na pag-ibig ng Panginoong Hesus, hindi lang siya nasaktan, kinomfort ka pa niya, binigyan ka pa niya ng bagay na dapat para sa iyo. So Jesus is the head of the church. At hindi pwedeng ang mamahalin mo lang ay ulo at hindi yung katawan. Di ba ganyan sa mundo? Minsan, maraming mga sinasabi na ganon. But dito si Lord, kapag love natin yung head, love din natin yung body of Christ. Kaya sabihin mo, I love my church because the church is God's family. Ayan. So sa family po, merong mga secret sometimes. Amen? But even though you know His worst,
Sino dito yung magkakapamilya? Kahit na alam mo yung pinaka-worst na ugali niya, pinaka-worst sa kanya, hindi mo pa rin iniiwan yan. Amen? But why? Because that love is already unconditional. So that is in spiritual family. Sabi mo sa katabi mo, wala tayong iwanan. Kahit malaman mo ang pinaka-worst sa akin, wag mo akong iiwanan. Amen. Kundi magtulungan tayo kung paano natin maayos ang ating mga buhay. So I love my church because of the strong relationship. Dito po ay merong strong relationship. Why? Because the relationship that we have is the relationship of our Lord Jesus Christ. So dito, hindi ka tuturo ang maghigante, kundi dito tuturo ang magpatawad. Tama po ba? Tanongin mo nga yung katabi mo kung igaganti ka niya. Di ba gano'n yung magkakapatid? Pag ikaw yung inaway, ikaw yung, sino ba ng away dyan igaganti mo? Pero dito, sabihin mo, sino nang away sa'yo? Patatawarin natin. Amen? So, yun lang po. And again, always remember that bakit nasasaktan ang church kapag tayo po'y nagsasakitan? Because Jesus Christ is the head of the church and we are the body. So, we need Jesus in our lives and we need to love one another. So, yun lang po. And thank you sa inyong mga buhay, especially yung matsatsaga talaga. Sabi mo sa katabi mo, ang tsaga mo talaga hanggang huli. Yeah, praise God. So, tawagin ko na po Sister Jen for the exhortation of the Word of God. Ay,